Isinilang akong muli isang araw bago ang apocalypse, ngunit sa halip na mag-imbak ng pagkain, dumiretso ako sa antique market. Sa tingin ng iba nagmumukha akong baliw. Pero hindi, gusto ko lang bumibili ng antique. Hinahabol ko ang sinaunang barya, nakatago sa loob ng baryang iyon ang susi sa nakatagong kapangyarihan, mangkok na pamana ng aking pamilya, minsan nakilala ako nito bilang amo nito. Bibigyan ako nito ng walang katapusang espasyo sa imbakan. Sa aking nakaraang buhay, huli ko na napagtanto, inagaw sa akin ng mga kaibigan ko. Nang oras na nakuha ko ito ay napagbintangan ako at namatay. Hinanakit na kahit kamatayan ay hindi mabura. Ngayon ako ay nakatayo sa balcony, nagyayarong hangin. Hinihila ako pabalik sa mga alaala ng sakuna na iyon. Sa pagkakataong ito, kailangan kong magsimulang maghanda ng 3 buwan ng maaga. Pagkalipas ng 10 buwan, isang napakalaking solar storm ang sasabog. Ang mga salot na insekto na kumakain ng laman ay sasakupin ng lupa at bawat elektronikong aparato ay masisira. Agad na pumasok ang araw sa panahon ng kabuuang pagbaba, babagsak ang temperatura sa 50 below zero. Ginawang blok ng yelo ang buong lungsod, umuwi ako at binuksan ang safe ko para hanapin ang isang bagay, isang ordinaryong mangkok. Partikular na binanggit ito ng aking ama, though akala ko dati katandaan lang niya yon. Upang magising ito, kailangan ko ang sinaunang barya na nakita ko sa aking nakaraang buhay. Ngayon hindi na ako maghihintay. Bawat segundo ay mahalaga. Kinuha ko ang backpack ko at pinasok ang mangkok sa loob. At dumiretso sa antigong palengke, madaling araw noon. Ngunit ang antigong distrito ay umuugong na. Sa daandaang mga vendor na alala ko ito ng malinaw. Andito si Zoe Hong. At natagpuan ko ang baryang iyon na magkasama sa aking nakaraang buhay. Ang lugar ay umaapaw ng mga sinaunang barya, pinaghalo ang mga peke at orihinal. Kaya kailangan kong suriin ang bawat stall. Nang hindi nahahanap ang tiyak na pattern na iyon, 2 oras akong naghanap. Nagtatanong ako habang naglalakad at nalaman ko na nagsiset up lang ang market na ito tuwing umaga ng weekend. At ang mga nagtitinda ay hindi kailanman magkapareho. Kinakabahan ako kung napalampas ko ito ngayon ay kailangan kong maghintay ng 1 linggo at mawala ang aking muling pagsilang na kalamangan. Habang tinitignan ko silang nag-i-empake ay pinipigilan ko ang pagkataranta ko. At patuloy na naghahanap sa mga nawawalang barya, biglang may tumawag sa akin mula sa likod. Ito ang boses na nagpapakulo ng dugo ko. At gumapang ang lamig sa aking gulugod, ang aking kapatid na si Zohang, na nakaligtas sa 8 taon ng apocalypse kasama ko. At ipinagkanulo ako sa huli. Pinigilan ko ang layunin kong pumatay at tumalikod. O spekeng kalmadong ekspresyon, anong ginagawa mo dito? Kaya lumapit sa akin si Hong, nakasuot ng suit na may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Ako dapat ang nagtatanong sa iyo niyan. Napagtanto ko na kahit noon pa man, mababa na ang tingin niya sa akin. Nagbigay ako ng kaswal na dahilan para mawala siya sa likod ko. Narinig kong kawili-wili ang lugar na ito, kaya napatingin ako bigla. Nagkaroon ng kaguluhan sa malapit. Tinignan at pinuntahan ko. Para ko makita kung ano ang nangyayari. Sumisigaw ang isang binata na nasa edad 20. Kumakaway ng sinaunang barya sa kanyang kamay. Ikaw na matanda ka. Na-appraised ko na ito kahapon. Jotsing modernong Peking at ibinebenta mo ito sa akin ng 100,000. Ibalik mo sa akin ang pera ko ngayon din o tatawag ako ng pulis. Ang may-ari ng stall ay isang matandang nakasuot ng simpleng damit. Nanginginig ang mga kamay niya nang hindi mapigilan. Pinanood ng mga tao ang drama ng may interes. Habang papalapit si Zohang, bumulong si Zohang na ang mga scam na ito ay nangyayari sa lahat ng oras at kadalasan kapag binili mo ito, walang mga refund. Ngunit sa sandaling nakita ko ang sinaunang barya, malinaw na lumiwanag sa aking mga mata na ito na nga, humakbang ako at sinabing kaswal na kaibigan. Tingnan ko, nangongolekta ako ng mga bihirang barya at maaaring bilhin ito sa iyo. Segundo bago lumabas sa bibig ko ang mga salitang iyon, lumipat ang mga tao. Nagsimulang magbulungan ang mga taong nakatayo sa paligid ko. Tanga ba ang batang ito? Bulong nila, halatang peke ito at gusto pa niya. Kumikinang ang mga mata ng binata nang marinig niyang may gustong bumili nito at itinulak niya iyon sa kamay ko. Mukhang bago ang barya. Nakaukit ng kakaibang simbolo tulad ng murang tansong plato. Kahit sino itatapon to pag nakita ito, na walang kwenta pero wala akong pakialam. Sa loob ng backpack ko ay uminit ang treasure vessel. Ito ay hindi lamang isang barya. Ito ang aking susi sa kaligtasan. Tumingala ako at tinanong ang presyo. Tiningnan niya ang damit ko at nagsabing 150,000. At ito ay sa iyo na kanina ay humihingi pa siya ng refund. At ngayon pinapataas niya ang presyo. Inilibot ng mga tao ang kanilang mga mata. Kalmado akong sumalungat ng 50,000 at dumilim ang mukha niya habang inaagaw pabalik ang barya. Nagbayad ako ng 100,000 para dito. Nangangarap ka ba? Nagagalit siya at hindi ako nakipagtalo. Tumalikod na lang ako para maglakad palayo. Alam kong hahabulin niya ako. Hindi pa ako nakakadalawang hakbang. Bago ako pinigilan ng matandang may-ari ng stall, teka, may isa pa akong katulad nito. Sabi ng matanda. Paghila ng kaparehong barya mula sa isang bag ng tela, lumundag ang puso ko sa tuwa pero pinanatili kong parang bato ang mukha ko habang muling nag-react ang treasure vessel. Hindi lang pala isang barya. Pumayag ako sa deal at ipinadala sa kanya ang paglipat. Agad kaming pinanood ng binata. Hawak ang sariling barya na may hitsura ng purong pagkalito at hinala. Alam kong nagsisimula na siyang magduda sa sarili niya at kailangan kong isecure ang pangalawang barya. Habang matagal akong naghintay, mas mataas ang pagkakataong nainip ang binata. Gaya ng inaasahan ay naiinip na ang binata at hinabol ako para pigilan. Isinara namin ang deal sa 80,000 habang si Joe ay nakatingin sa akin at galit. At nang nakauwi na ako, nilock ko ang pinto at hinila ng mahigpit ang mga kurtina. Hindi ko hahayaan may makakita ng sino man sa treasure vessel. Nang ma-activate ito ay inilagay ko ang mainit na sisidlan sa mesa at ipinasok ang unang barya.
Agad na lumutang ang sisidlan, nagpapalabas ng nakakabulag na gintong liwanag. Habang ang kalawang ay nahulog, ang barya ay naging isang sinag ng liwanag. At sumanib sa aking noo, isang control panel ang kumikislap sa harap ng aking mga mata. Lugar ng imbakan ng katayuan ng treasure vessel, 9 cubic meters wolf points para sa pag-upgrade 1,000. Nangyari talaga. Ang 9 cubic meters ay karaniwang isang maliit na bodega. Ang oras ay nakahinto pa rin sa loob ng espasyong iyon at maaari akong mag-imbak ng anumang bagay na hindi buhay. Napatingin ako sa pangalawang barya at inisip kong may hawak itong karagdagang kakayahan, idiniin ko ito sa noo ko. Nakaramdam ng init at nawala ang barya.